Magandang buhay mga amigo-miga. Sa video na ito ay papakita ko sa inyo ang pagbubuntis at panganganak ng aking alagang mais. Kaya tara, samahan nyo ako. Let's go! Ito nga pala yung panahon na nahuli ko silang naglalambingan. Meron kasi akong narinig na parang umiyak tsaka sumisigaw. At sigurado ako na dito nang galing yon. Kaya dali-dali ako na nagpunta sa kanila para i-check. At ayun na nga, hindi ako nagkamali na dito nang galing yon. Meron na palang kababalaghan na nangyayari dito sa aquarium na ito. Abay, buti pa sila, no? Tsaka ilang linggo din na nakalipas, napansin ko na lumalaki na yung tiyan ng aking mais. Kaya napaisip talaga ako na baka buntis ito. Kaya ang ginawa ko na lang sa kanya kinuha ko na lang siya tsaka sineparate para kung sakaling mga anak siya hindi siya ma-stress. May napanood kasi akong video na nagsasabing napakadali daw nilang ma-stress kapag bagong panganak. Kaya kung sakaling nanganak siya dun sa pinaglagyan ko sa kanya na may kasama siya, panigurado ay ma-stress siya at baka kainin niya yung mga anak niya. Kaya maaga pa lang sineparate ko na tong buntis ko na mais para maiwasan yung ganung sitwasyon at maging safe yung mga babies. At ayun na nga, 2 araw mula nung sineparate ko yung mais na yon, nakita ko na nanganak na pala siya. Nung mga time na yan ay hindi ko pa alam kung ilan yung pinanganak niya. Hindi rin kasi pwedeng galawin sila. Napaka-sensitibo kasi ng mga mais na bagong panganak. Kaya pati hawakan sila ay hindi pwede. Pero ganoon pa man ay sobrang saya ko. Hindi naman siguro obvious, no? Ay nabuwang na. At heto na nga at nakita ko na sila ng maigi. Sobrang lit at napakapula. Tsaka wala pa silang balahibo. At ayun na nga nung mga sumunod na araw ay may nakita ko at napansin. Nabawasan na pala yung mga anak niya. Nakakapanghinayang nga lang. Hindi ko alam yung rason kung bakit siya kinain ng kanyang nanay. Kaya ang ginawa ko na lang ay ginawan ko sila ng maliit na bahay. Para kahit papano ay may tago niya yung mga anak niya. Napag-alaman ko din kasi na kailangan nila ng lugar na paglalagyan ng kanilang mga anak. Bukod sa enclosure nila, doon sa pinaglagyan ko sa kanila ay kailangan niya pa ng pwedeng pagpugaran para may tago niya yung mga anak niya. At sa nakikita nyo ay kinukuha niya yung mga dahon na nilagay ko dyan. At saka niya ginagawang pugad. Isang indikasyon din na ayaw nilang ipahawak yung kanilang mga anak. Kaya ang pinakaunang rule kapag nanganak na yung mais wag na wag silang hawakan. Wag hawakan o pakialaman. Lalong lalo na yung mga babies. At heto na nga pala yung pangalimang araw nila. At napansin ko na medyo kumapal na yung kanilang mga balat. Napansin ko din na medyo lumaki na sila. At kung matatandaan niyo nung mga unang araw nila ay napakapula ng kanilang kulay. Sa ngayon naman ay naglight ang kulay ng kanilang balat. At heto na nga pala sila nung unang linggo ng kanilang buhay. Naging makulit na rin sila at magalaw. Kung saan-saan na rin sila napupunta. Napansin ko rin na kumapal na rin yung kulay puti sa kanilang balat. Napakalusog din ng kanilang pangangatawan. At heto na nga sila nung ika-10 araw nila. Sobrang visible na rin yung pagtubo ng kanilang mga balahibo. Naging doble na rin yung laki nila mula nung ipinanganak sila. Isang trivia rin tungkol sa mga baby mice. Alam nyo ba na sa loob lang ng 21 to 28 days ay pwede na maging independent yung mga baby mice? Pwede na silang mahiwalay sa kanilang ina nang kahit wala lang dede o gatas sa kanilang ina. Dahil pwede na silang kumain ng mga matitigas na pagkain tulad ng pellet tsaka buto. Nabanggit ko rin kanina yung unang rule sa panganganak ng mga mice. Yung wag na wag hawakan yung mga baby mice. Dahil kapag nahawakan mo sila, pwedeng mag-iba yung amoy nila at sa pangamoy ng kanilang ina. Dahil doon din na makikilala nung ina yung mga anak niya. Yan din yung isang rason kung bakit nawawala o nababawasan yung anak ng isang mice. Dahil kapag di niya nakilala yung kanyang anak, panigurado ay pababayaan niya ang mga to. Hindi na padededehin hanggang sa matsugi. O di kaya yung mismong ina na yung kakain sa kanyang mga anak. O diba, sobrang sensitive ng mga nanay na mice. Pero sobra naman silang maalaga sa kanilang mga anak basta wag mo lang silang pakikialaman. Kung baga ay sila lang yung may karapatan na hawakan yung kanilang mga anak. Responsibilidad nila yon bilang ina at hindi ng iba. At heto na nga sila nung pangalawang linggo nila. At sa nakikita nyo ay medyo kumapal na yung kanilang mga balahibo. Visible na rin kung anong kulay sila. Kulay puti at kulay brown. Parehong nagmana yung mga anak sa tatay tsaka sa nanay. Sa nakikita nyo ay napakaliksi na rin nila. Mabilis na rin silang gumapang. Sa ganitong stage ng mais ay hindi na ganun kahigpit yung kanilang nanay. Hindi na rin ganun ka-aggressive o overprotective yung kanilang nanay. Kaya sa puntong ito ay susubukan kong kunin yung kanilang nanay. So, sobrang curious ko kasi na makita yung kanilang dede. Ay susubukan natin itong tignan. Para na rin ay makita nyo. Meron kasi akong viewer na nagtanong kung anong itsura ng kanilang dede. At kung ilang piraso daw yung kanilang nipple. Sa dami daw nilang mga anak paano daw nila kinakayang padedehin yung kanilang mga anak ng sabay-sabay? 10 nipple kasi yung meron sila. Kaya kayang-kaya nilang padedehin ng sabay-sabay yung mga anak nila. O diba? Napaka-astig nila. Napakabilis pa nilang lumaki. Napakabilis lang din na tumubo yung kanilang mga balahibo. Tsaka pwede na rin natin makita yung kanilang kulay. At sa makikita nyo ay kulay puti at tsaka kulay brown yung kulay nila. At heto na nga pala sila nung ika-15 days na nila. At sa nakikita ko ay parang pagod na yung mga mice. Alam mo yung feeling na kahit na pagod ka na hindi mo iindayin yung pagod para sa mga anak mo. Tignan nyo naman yung struggle nung nanay Sobrang liksi na rin kasi ng kanyang mga anak. Tapos sabay-sabay niya pang pinapadede. Nga pala di ko pa nababanggit na 11 pala yung naging anak niya. Pero dahil nga nabawasan ng isa, naging 10 na lang. At napatiming din na ang kulay nila ay 5 brown tsaka 5 puti. Kaya patas lang yung kulay na kanilang namana dun sa kanilang magulang. Isang trivia rin mga amigo-miga. Alam nyo ba na umabot ng 8 hanggang 12 yung kayang ipanganak ng isang babaeng mais? At pagkatapos lamang ng 25 days ay pwede na ulit mabuntis yung kakapanganak lang na mais. O diba ang galing nila? Kaya hindi na ako nagtataka na sobrang bilis nilang dumami. Tsaka sobrang bilis din nilang lumaki. At alam nyo ba na yung mga bagong panganak na mais kapag umabot na rin sila ng 4 to 7 weeks pwede na rin sila mag-reproduce. Ganon sila kaagad tsaka kabilis mabuntis. At dahil nga sa sobrang bilis lang nilang magpadami halos buong buhay ng isang babaeng mais ay kasama niya yung mga anak niya. Dahil halos buwan-buwan ay pwede silang mabuntis. Hindi kasi uso sa kanila yung mga family planning. Kaya kapag naginit yung kanilang katawan alams na. Panigurado sa sunod na buwan yung mga panibagong babies na naman. At heto na nga pala sila nung pang 20 days na nila. Mas naging active na rin sila lalo. At sa mga daraan pang mga linggo ay pwede na rin sila magparami. Heto nga ay marunong na rin silang kumain ng mga seeds. Sumasabay na rin kumain yung anak sa ina. Sobrang
sobrang bilis lang talaga ng panahon. Sumasabay din yung kanilang bilis sa paglaki. Kung nung dati ay ganito lang sila, napakaliit lang nila tsaka napakapula ng kanilang kulay. Pagkatapos lang ng 20 days ay ganito na sila. Sobrang cute nila tsaka makapal na rin yung kanilang balahibo. Napakadali lang silang alagaan tsaka mabilis lang silang paramihin. O siya, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Paalam!